can get away with this. No way. You will have to answer for this. No way. You just can't go on and on with your standards against the man of God. No way. Sinagot ni Soriano yan. Sa tanungin mo, Biblia sasagot. Kaya lang siyang lilikot. Wala kasi nakalagay sa Bible kung bakit tayo nilikha eh. Pero meron seemingly, para bang ganun, na nakalagay sa Bible, ang Diyos ay naliligayahan sa mga nilikha niya para doon sa kanyang karunungan, yung wisdom. To make the story short, nung ito'y tinanong kay Eli Soriano, bakit tayo nilikha? Hindi naman tayo kailangan ng Diyos eh. Kaya tayo nilikha para kay Kristo. Bakit? Kasi natutuwa yung Diyos dahil natutuwa si Kristo sa tao. Para daw ganito, halimbawa ako, binilang ko yung apo ko ng laruan. Hindi ko naman kailangan ng laruan eh. Kaya lang natutuwa ako sa apo ko kapag nilalaro niya yung laruan na binili ko. So lumalabas, laruan tayo ni Kristo. Ganun niya sinagot eh. Bukod tangi siya sumagot ng bagay na yan. Wala naman kasing kasagutan sa Biblia eh. Kung bakit tayo nilikha, wala. Impact ang katanungan ng malaki ngayon, ang Diyos pala pag-ibig, ang Diyos pala maawain. Eh bakit ang tao ay nagdurusa? Yan ngayon ang tanong nung mga nagbasa ng Biblia na eventually naging agnostic, naging atheist. Bakit ko natanong, nagkasala si Adan? Ano bang kwento? Alam niyo na kwento, di ba? May kinain, sabi ng Katoliko, mansanas. Hindi man mansanas yun, isang bunga ng pagkaalam ng mabutit, masama. Nung siya'y kumain, ano nangyari? Sinumpa sila ng Diyos. Ano nangyari? Nadamay pati tayo. Saan? Sa ginawa nila. Ano ngayon ang relasyon ng tao sa Diyos? Galit ang Diyos sa tao. Ito, tinan nyo ha. Ang Diyos, nilagay si Adan at Eva sa tinatawag na Eden. No? May interpretation sila dyan eh. Kasi yung Eden na tinatawag nila nasa Iraq. Dito na sa earth. Hindi doon sa taas, sa paraiso. Anyway, nilagay ng Diyos sila, Adan at Eva, Eden, inosenteng mga tao, walang kinalaman o walang alam sa kahinatnan ng kasalanan, tama? And yet, with their ignorance, nilagay sila na mayroong satanas, tama? To make the story short, they made a sleep, nagkamali, di ba? Tapos, ang ginawa, pinalaya sila, at sinumpa pa. Ano sumpa? Kaya pala ang babae nanganganak ng masakit. Ewan ko lang kung may nanganak sa inyo na nagte-text lang, okay lang. Di ba? May pain yung labor, ay because sa sumpa ng Diyos yan. Kaya pala ang lalaki, para makakain ka, magtrabaho ka, sumpa yun. Sumpa. Pag hindi ka nagtrabaho, wala kang kakainin. Sumpa yun, according to Bible. Anong ibig sabihin? Ano yung problema na nakikita ko dito? Ito ang problema. Hindi na pinatawad ng Diyos si Adan eh. Tama? Hindi na eh. And according to Bible, nagsisi nga ang Diyos na nilikha niya pa ang tao sa lupa. If He is omniscient, ginawa niya ang tao na may kakayahang gumawa ng mabuti at masama, pero nung nakita niyang gumawa ng masama, pinagsisisihan ko na nilikha ko pa kayo. Yan ang Diyos ang Biblia. With all respect, ito po yung objective na lecture. Anong nakikita natin dito? Para bang ganito? Meron kang anak na inosente. May anak kang dalagita. Tapos iniwan mo dun sa bahay na alam mo, may child molester na kamag-anak mo. Yung anak mo, inosente, walang kaalam-alam sa kasalanan. Walang kaalam-alam sa kaano paman. Iniwan mo doon. Pagkatapos, pagdating mo, nung siya'y minolestya, ang sinisi mo, yung bata. Pinalayas mo yung bata. Pinarusahan mo yung bata. Naintindihan niyo ba sinasabi ko? Ganun po ang senaryo sa nakikita natin eh. Ang sinasabi ng Bible, yung Diyos, sinumpa niya si Adan dahil lang sa ano? Konting pagkakamali lang kung tutusin eh. Di ba? Samantalang ang tao ngayon, napakarami ng kasalanan nagagawa eh.
Pero si Adan hindi pinatawad ng Diyos. Bakit ko pinapasok ito? Sapagkat yun ang pagkakaiba sa Islam at sa Christianity. Sa Islam, tanggap ng Diyos ang tao ay magkakasala. Ang tinuturo sa Islam, hindi original sin. Ang tinuturo sa Islam ay original forgiveness of God. Alam niyang magkakasala si Adan at Eva. Alam niya. Because finite tayo, alam niya. Kaya nga sinabi ni Propeta Muhammad SAW, kung kayo hindi nagkakamali, nagkakasala, papalitan niya kayo ng mga taong nagkakasala at tumihingi ng kapatawa. Kullu bani Adam khata, wa khayra khatta'in, wa tawabun. Ang lahat ng anak ni Adan ay nagkakasala. Ngunit ang mainam sa nagkakasala ay yaong nagbabalik loob, humingi ng kapatawa. Sapagkat si Allah, noon pa man, pangalan niya na Al-Ghafur, the Forgiving, ang nagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya lilikha siya ng mga nilalang na nangangailangan ng kanyang awa, ng kanyang pagpapatawad. Kaya tanggap sa Islam eh. Kaya nga pinatawad sila Adan at Eva. Siya mismo nagturo ng dua, ng panalangin, at sila'y nagdua, Rabbana dalamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. O aming Panginoon, kami tunay nagkasala laban sa aming sarili. Malibang kami patawarin mo, kami mapapabilang sa mga talunan. At sila'y pinatawad, sapagkat siya, si Allah, ay palagi ang nagpapatawad, ang pinakamawain. Yun ang tinuturo sa Quran, chapter 2, verse 36 and 37. Surah Al-Baqarah. So in other words, tanggap sa pananampalataya ang tinuturo sa atin ng Diyos, alam ng Diyos, alam ni Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo'y magkakamali, na tayo'y magkakasala. Ngunit ang nais niya tayo'y magbalik loob sa Kanya. Wala tayong kasalanang minana. Hindi tayo sinumpa ng Diyos dahil sa ginawa nila Adan at Eva. Sin will start kapag ikaw ay conscious na sa pagpili ng tama at mali at pinili mo yung mali. Doon magsisimula ang kasalanan. No way! You cannot deceive this world by trying to spread the lies about Prophet Muhammad.